Hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, talagang ako ay nagtataka lang. Oo, kasi kakaiba talaga yung Davao. Alam nyo, mayroon silang brand name na yung Davao daw po is the safest place. Paano ko ma-justify na ang Davao is one of the safest place kung mismong mga pulis nila doon nagpa-positive sa pinagbabawal na gamot? Mga minamahal, tingnan nyo tong balitang to. Actually, 4 days ago pa lang po ito. Hindi po na-mainstream, gawa nga po ng ang ingay ng mga DDS doon sa EDSA. Natabunan ang isyong ito. And we do not know kung itong mga police officer na to ay kung police ba ito ni Digong or police ni Pulong or police mismo ng mga Duterte. Well, ano pa nga ba nga asahan natin? Nandyan si Mans Carpio at nandyan si Pulong. Anyway, mga minamahal, sabi dito sa balita, 8 police officer in Davao Region test positive for, ayoko nang banggitin, illegal blah 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 use. Nagpositibo po, mga minamahal. Anong kahayupan to? Last ilang months na ba tong balitang to, yung hindi lang po kasi yan, mga minamahal, yung first time. Nung June, if you will remember this news, mga minamahal, kung naaalala nyo po yung balitang yan, ano yung nakalagay dyan? 37 Davao City employees dismissed after testing positive for drugs. Imagine, hindi lang po ito yung first time na nangyari. At beside, meron pong nabalitaan ako nung isang araw, 16 million daw po yung na-seize, ganyan. May mga bilyones din. So nagtataka ako, paano po naging safest place ang Davao? At beside, paano din naging safest place yung Davao kung yung mismo mga taong pinaghahanap ng batas, diyan po mostly natatagpuan sa Davao? Ano yung maganda sa Davao? Bakit doon sila nagtatago? At isa pang question na nagnilay-nilay sa aking isipan nung binabasa ko tong balitang to, kung meron pong pulis na nag-positive sa random testing. Mga minamahal, hindi po to sila nilahat ha. Random po ito. When you say random, sabi na lang natin may 10,000 dyan na pulis. Ni-random testing lang yung iba dyan. Oh, sabi na lang natin yung 500, ni-random testing. 500 lang yung na-test sa almost 10,000 pulis, tapos may nagpositibo na 8. For example lang yan. Imagine, random testing pa lang yan. How much more pa kaya kapag lahat sila tinest na? Ano yung muka ng Davao after nito? So ito na nga, yung punto natin. Kung may positibo na pulis dyan sa Davao, ang pinakatanong, sino yung supplier nila? Sino yung big time supplier nila? Yan yung aking tanong. Ako'y nagtatanong lamang. Alright. Basahin natin ha. 8 police officers in the Davao region have tested positive for illegal drug use. The Police Regional Office 11, PRO 11, confirmed Tuesday. Mahirap ba i-doktor yung record ninyo ngayon? Kasi mga minamahal, according to General Torre, diba? Yung ibang mga record, dinudoktor nila. Sa totoo. Kunyari, ito may crime rate, may isang logbook na kung saan doon yung totoong pangyayari, tapos sa pangalawang logbook, dinudoktor na nila. Tapos, yan yung sinasubmit nila sa kataasan. Kaya, siguro, nag-benefits sila Digong sa pangdodoktor ng crime rate para ma-uplift yung pangalan nila, diba, nung panahon ng election, at maingganyo yung mga tao na, ay, talaga, kakaiba talaga si Digong. Hate na hate niya talaga yung droga. Pero yung hindi natin alam, mga minamahal, maybe, it is just a smoke screen. Yan lang yung hindi natin alam. May mga kakompetensya sila sa pinagbabawal na gamot na kanilang ginaganon. Actually, hindi lang sila Arturo Las Cañas, sila Edgar Matubato yung nag-testify niyan. Sobrang dami na. Ang dami na.
So, kailangan na ang kumilos ng gobyerno dito. Alright, continue tayo. Sabi dito, Major Catherine De La Rey, PRO11 spokesperson, said 7 officers tested positive in random drug test conducted on the separate dates, while another tested positive after being arrested in a buy-bust operation. See? I cannot provide specifics about their areas of assignment, but they are from the Provincial Police Office and Davao City Police Office. Pero sana may mag-confirm kung tauhan ba to ni Digong. Yan yung dapat nating malaman kung itong mga pulis na nagpositibo na to ay kung tauhan ba ni Digong. Tanong lang. Diba? The officer had been relieved of their post and disarmed with pre-charge investigation under way. Deserve. Alam nga naman, nahulihan kayo, nagpositibo kayo, tapos magsiservisyo pa kayo sa taong bayan. Kayo yung, diba? Kayo yung tagasunod sa batas, tagagawa ng batas, tapos kayo din yung tagasira. Ano yun? Diba? De La Rey reaffirmed, PRO11 Director Brigadier General Leon Victor Rosette firm stand against illegal drugs, stressing the importance of strict internal discipline within the regional police force. Tumunog yung manok ko. Manok ng lolo ko. In a related development, PRO11 reported the confiscation of 62.29 grams of illegal drugs value at 471,396 during a 24-hour operation conducted from November 24 to 25. My goodness, isang araw lang to. The operation led to the arrest of 12 drug suspect, the officer said. So, 12 pala. 12 pala ng mga drug suspect, tapos 8 police officer. Kakahiya to. Kakahiya to. Ano kaya yung comment dito ni Bato de la Rosa, no? Gusto ko lang malaman kung ano kaya yung comment ni Bato de la Rosa patungkol nga po dito sa mga nagpositibong pulis ng Davao. Yan lang yung gusto nating malaman, no, mga minamahal. Grabe. Okay lang sana kung first time to. Kaso hindi eh. Ilang beses na po itong nangyari. Kakahiya. Kaya ako, tawang-tawa na lang ako habang yung mga DDS nagrarally na, hindi, Digong tayo kasi they hate drugs. They hate drugs nga ba? Ayaw nga ba talaga nila sa pinagbabawal na gamot? Ako'y nagtatanong lang, pinagbabawal ba talaga nila yung gamot? Ayaw ba talaga nila? Or it is just a smoke screen sa kanilang business? Di umano. Ako'y nagtatanong lamang. Kakahiya to. Kakahiya to. May nag-comment, safe talaga sa Davao. Safe ng taguan ng pinagbabawal na gamot. Hoy, grabe ka, Moises Bubog. Oh, sabi ni Dante Boho, safe sa Davao, walang drugs pero positive nga lang ang ibang mga pulis. Kaya talaga, mga kalokohan talaga ninyo. Sabi ni Chestan, kalokohan ng mga walang droga dyan sa Davao. Puno ng droga dyan sa Davao. Hindi sila naniniwala na walang ano daw sa walang pinagbabawal na gamot daw sa Davao. O, sabi ni Orlando Cruz, unti-unti nang lumalabas kung saan talaga nanggagaling ang pinagbabawal na gamot sa Pilipinas. Malinis daw ang Davao. So ngayon ang tanong nito, lagi nilang sinasabi bangag daw ang presidente. Ngayon sa nakita natin balita, sino kaya yung totoong bangag? Diba? Kaninong lugar kaya ang totoong bangag? Saan nagmula? Sino yung supplier? Sino yung big time dito? Oh, may nag-comment na naman. Sabi sa comment, mga minamahal. Ano ba nga bang aasahan natin dyan? Andyan si Pulong tapos si Mans. Ako, wala akong alam dyan, ha? Comment na yan ng mga, ng mga viewers natin. Oh, di ba? Digong nyo, I hate drugs. Nakakahiya ka, sabi mo, Digong, I hate drugs. Nakakahiya kayo, sabi mo, wala sa inyong bangag, ha? Itong hang na dapat yan. Si Digong makabawi din sa mga pinagpapatay niya mga kabataan na walang kamuwang-muwang na inosenteng kabataan. Dapat talaga itokhang din tong mga pulis na to, no? Ang unfair, pag mga nakachinelas na mga Pilipino, diba? Mga may hirap, construction worker, tricycle driver, pintor, panday. Pag nagpositibo, tukhang.
Hindi man lang binibigyan ng pangalawang tsansa. Pero pag mga high-profile personalities such as government employee, police, kamag-anak, my goodness, kakahiya naman. Kakahiya talaga. Kayo mga minamahal, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, yun lamang po. It's me again, si Malisha nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.